Ngayon ay gagawa ko ng video on how to use your custom domain. So, di ba, upon sign up, naka-subdomain kayo sa isproph.com. So, in my case, ito yung default subdomain, which is easynet.isproph.com. So, paano nga ba natin gagamitin yung custom domain ninyo? Kung meron na kayong sariling domain or kung wala pa, pwede kayong bumili dito sa Hostinger, GoDaddy, or kahit sa inyo prepared na domain provider. In my case, mas prepare ko to si Hostinger kasi mas madali siyang i-configure. So, start na tayo kung paano. Unang-unang gagawin natin ay sa billing system, i-set up muna natin yung domain na gusto nyong gamitin. So, saan nga ba natin makikita yung custom domain configuration ng billing system? So, dito siya sa left sidebar, settings, and then hanapin nyo yung custom domain. Then, click nyo yung custom domain. So, ito yung configuration ng custom domain. So, you can use your own domain para naka-customize siya sa na i-visit ng iyong mga clients. So, pwede kayong gumamit ng subdomain na naka-point sa mismong domain ninyo. Pwede kayong gumamit ng portal, dashboard, or billing, or kung ano yung preferred nyo. So, in my case, ang gagamitin ko is portal. So, kailangan natin i-input yung domain name na gusto natin gamitin. So, in my case, punta ako dito sa domain provider ko, which is Hostinger. So, ang main domain ko is isproph.cloud. So, ang i-input ko dito sa custom domain is, so, ang gagamitin ko is portal. Portal.isproph.cloud. After that, click lang tong add domain. Yan. After natin i-click yung add domain, proceed na tayo dito sa kung paano natin i-set up yung Cloudflare account para sa DNS record ng domain natin. So, sa step 1, kailangan natin i-add yung domain natin sa Cloudflare. So, pwede kayong mag-sign in. Punta kayo dito sa website ng Cloudflare para ma-i-add natin yung domain. So, ito siya, dashboard.cloudflare.com/login. Kailangan nyo mag-sign up. You can use your Google account, Apple, or pwede kayo mag-sign up using your email and password. So, for your convenience, I recommend itong Google account. So, in my case, gagamitin ko siya ngayon, Google. And then, choose ko lang yung account ko, yung Google account ko. After that, ito yung dashboard ng Cloudflare na makikita nyo after nyo mag-sign up. So, sa step 1, ang sabi is, kailangan natin i-add yung domain sa Cloudflare. So, paano nga ba natin i-add? So, dito sa left sidebar, click nyo lang tong domains, and then overview. On the right side corner, click nyo lang tong add domain. So,
Next is connect a domain. Click nyo lang yung connect a domain. So, dito nyo ilalagay yung main domain name nyo. Hindi yung may subdomain. So, di ba kanina, portal.isflowph.cloud. Ang ilalagay lang natin doon ay itong isflowph.cloud. So, isflowph.cloud. And then, click lang natin itong continue. After that, so dito sa select a plan, hindi naman natin kailangan mag-subscribe dito sa mga sa paid plan, sa pro, business, or enterprise. Dito lang tayo sa free account. So, select plan. So, pagka-select natin ng plan, scroll down lang natin, click continue to activate. And then, i-connect na natin dito yung domain natin from our domain provider. In my case, etong si Hostinger, kailangan lang natin pumunta sa DNS record. Kailangan natin palitan yung DNS name server. So, change name server. Click change name server. Kailangan nyo lang i-copy paste itong dalawang name server ni Cloudflare. Papunta dito sa domain provider DNS nyo. So, once na mapalitan na, click nyo lang yung save. And then close. Balik na tayo sa Cloudflare ulit. And then, scroll down. Click nyo lang tong I updated my name servers. So, ayan. Wait na lang natin mag-activate yung domain natin dito sa Cloudflare. Click lang natin tong check name servers. Then, habang hinihintay natin siya mag-activate, it will take 3 to 5 minutes, I think, mga around that range. Usually, hindi naman siya 1 to 2 hours or 24 hours. So, hintayin lang natin. So, habang hinihintay natin yan, balik tayo dito sa dashboard ng billing system. Continue na tayo dito sa step number 3. Sa step number 3, kailangan natin gumawa ng DNS records. So, saan ba natin makikita tong DNS records? So, balik tayo dito sa Cloudflare. Click lang natin tong DNS and then records. And then, click lang natin tong add record. So, ano ba ilalagay natin dito sa add record? Balik tayo dito sa billing system dashboard. Ito yung mga data na kailangan natin ilagay doon. So, sa type, kailangan natin i-choose is CNAME. CNAME. And then, yung name is which is yung subdomain. In this case, portal. So, ilalagay lang natin dito is portal. And then, dun sa target, ang ilalagay natin is itong origin isproph.com. Copy-paste lang natin siya dito sa target. And then, proxy status, turn on. Dapat naka-on. Pag itong proxy status is naka-blue, meaning naka-turn on na siya. And naka-orange itong proxy. So, after that, click lang tong save. So, balik tayo dito sa overview. Tapos na tayo dito sa DNS record. Balik na tayo sa overview. Tingnan natin kung activated na ba yung domain. So, ayan.
makikita nyo, ito yung status. Your domain now is protected by Cloudflare. So, balik tayo sa billing system. After that, proceed tayo dito sa step number 4. After that, kailangan natin mag-create ng origin certificate. So, saan ba natin makikita yan? Balik tayo dito sa Cloudflare. Sa left sidebar, click lang natin tong SSL/TLS. Then, click nyo tong origin server. Sa right side, makikita nyo yung create certificate. Click lang natin yan. And then, wala na tayong ibang babaguhin. Click lang yung create button. And then, okay. So, balik tayo dito sa instruction. After that, proceed tayo dito sa step number 5. Sa step number 5, kailangan daw natin pumunta sa overview, sa SSL TLS overview, and then kailangan natin iset yung mode to full. So, dito tayo sa Cloudflare. Under SSL overview, and then etong configure sa top right corner, click lang natin. By default, naka-full na siya. So, click lang natin ulit yung save. So, after that, okay na. So, review lang natin kung nagawa natin lahat ng steps. So, etong number 1, add domain to Cloudflare. So, done. Natapos natin yan. And then, ito inuna natin kanina yung pag-set ng custom domain dito sa billing system. And then, step number 3, DNS record. Balik tayo sa DNS record. Type CNAME, name, which is portal, then content, ISPro-PH, and then naka-on yung proxy. So, natapos natin. And then, step number 4, yung origin certificate. Under SSL, origin, server, ito, may certificate na tayo. And then, mode, encryption mode to full. By default, naka-full na siya. So, ayan, naka-full. So, last step natin is check natin kung accessible na ba yung website or billing system natin using your custom domain. Pwede nyo siyang i-click dito sa link sa step 6. Pwede nyo i-click dito sa open above nung update domain, or pwede nyo i-copy paste tong in-input nyong domain. So, in my case, itong open ang i-click ko lang. So, ayun, accessible na siya using portal.isproph.cloud. Try natin mag-login. So, since naka-login ako dito, automatic nag-login din siya dito sa custom domain natin. Ngayon, pwede na natin itong i-close. And then, ito na yung magiging access ninyo sa billing system. So, ayun lang. Kung may question, message lang kayo sa akin or dun sa group page ng ISPro-PH. Thank you.